pagre-reveal ng mala-enchanted na mundo ng Elbaf, revelation ng malahalimaw na karakter ni Loki, at itong mala-Viking na team overall. Recently nga ginulat tayo ni Oda sa mga uncovering niyang to para sa latest arc na Elbaf arc. Yes, may idea nga tayo na ito yung most anticipated na arc since during Little Garden arc pa nga lang alam na natin na magaganap talaga itong Elbaf arc. Pero sa pinapakita nga ngayon ni Oda mukhang lalagpasan na naman niya yung expectations natin sa maaari niyang ipakita para sa arc na to. Dahil nga sa recently nahihahambing natin itong Elbaf arc sa Norse mythology at ang pinakasikat ngang gera na nangyari dito yung Ragnarok, napapaisip nga ang marami kung mangyayari din ba ang Battle of Gods gaya sa Norse mythology sa arc na to, since meron ngang literal na nagkiklaim na siya daw isang sun god, which is eto nga si Loki. At alam naman natin na ang totoong sun god nasa harapan lang niya. Bali para sa akin nga hindi Battle of Gods ang mangyayari sa arc na to, bagkos Battle of Emperors. Bakit? Dahil currently nga itong apat na emperor natin may mga motive para pumunta sa Elbaf. Ano-ano ang rason na to? Bali ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na natin itong dalawang emperor natin na sila Blackbeard at Shanks. Recently nga napag-usapan natin yung patungkol sa possible na pagpapakawala ni Luffy kay Loki. Ang sisti nga naghahanap ng challenge itong si Luffy na kumalaban ng mas malalakas. Similar sa ipinakita niya during sa naging paglalakbay niya sa Legoland, na kung saan bigla na lang niyang sinugod itong winarning na sun god sa kanya. So what if hindi pakawalan ni Luffy itong si Loki, bagkos iba ang magpapakawala sa kanya? At dito na nga papasok itong si Blackbeard. Dahil nga sa technically isa na lang rin ang kinakailangang road poneglyph na itong si Blackbeard, paano kung magkaroon siya ng intel na yung huling road poneglyph na hinahanap niya nasa Elbaf pala? Hindi kaya sugurin niya itong Elbaf at pakawalan itong si Loki? Dahil kung iisipin nyo guys somewhat nagpaparallel nga itong si Loki kay Blackbeard, dahil ni-reveal nga in last chapter na kaya daw kinadena itong si Loki dahil daw sa pinatay niya ang tatay niyang hari para makuha ang legendary devil fruit neto. At itong senaryo nga na to very similar kay Blackbeard, dahil gaya kay Loki pinatay rin ni Blackbeard itong tatay-tatayan niya para naman makuha yung Gura-Gura no Mi. Hindi kaya sinadya ni Odan parallel ito para magbigay ng mensahe na dadating si Blackbeard sa Elbaf? Ang isang rason pa nga sa possible na paglapag ni Blackbeard sa Elbaf dahil sa rivalry nila ni Shanks. We all know na itong rivalry na to matagal nang sineset up ni Oda. Mula nga sa pagkabata nila hanggang sa pag-uumpisa nilang maging pirata meron ngang conflict itong dalawa na to. Umabot pa nga sa point na kilalang kilala na ni Shanks itong si Blackbeard. Kaya nga kung napansin nyo sinadya pa ni Shanks itong si Whitebeard para lang balaan ito na delikado itong si Blackbeard. At since napag-alaman nga natin sa mga recent chapters na may history itong si Shanks sa Elbaf, na even itong barko niya similar sa barko ng mga giants, siguradong once na malaman niya na itong si Blackbeard lalapag sa Elbaf, siguradong pupunta itong si Shanks dito. So hindi nga directly dahil lang sa rason na gusto niya lang patayin itong si Blackbeard, bagkos dahil sa alam niya kung ano yung capability ni Blackbeard at ayaw niyang mapahamak yung mga kaibigan niyang nandito ngayon sa Elbaf, gaya ng mga giants at syempre itong Straw Hat Pirates. Nasabi ko nga ganito yung maaaring rason ni Shanks dahil nakita naman natin sa buong series na itong One Piece na yung mga moment lang kung kailan binubunot ni Shanks yung espada niya sa tuwing ililigtas lang niya itong mga kaibigan niya, gaya ng pag-atake niya kay Eustace Kid para protektahan yung mga giants na kaibigan niya, pagprotekta niya sa natitirang Whitebeard Pirates during Marineford War, at
marami pang iba. At since kapakanan na nga ng Straw Hat Pirates at ng mga Giants ang nakataya sa Elbaf, paniguradong hindi na mag-hold back pa itong si Shanks at siguradong haharapin niya na itong si Blackbeard. So kung magkataon nga at sa arc na to maglaban itong inaabangan nating Blackbeard versus Shanks, mag-fit nga ito sa tema ng Elbaf arc. Kung matatandaan nyo sa Elbaf Ragnarok video natin, nabanggit ko nga yung karakter sa Norse mythology na similar kay Shanks na putol din ang braso, which is si Tyr. So kung magkataon nga at matuloy talaga itong laban nila Shanks at Blackbeard sa Elbaf, mamimimik nga neto ng sobra yung nangyaring gera sa Norse mythology na Ragnarok. Sa mga hindi nakakaalam, marami ngang namatay na gods during sa gera na to in Norse mythology. Hindi kaya ganito rin ang mangyari ngayong Elbaf arc? Marami ring mamamatay sa sisimulang gera netong si Blackbeard once napakawalan niya na itong si Loki. So bukod nga sa motive na road poneglyph, meron nga ring info na galing daw sa isang snowy country itong si Blackbeard. At since in last chapter nga napag-alaman natin na may part itong Elbaf na may snow, possible kaya na galing sa Elbaf si Blackbeard? Bali hindi naman natin sinasabing sa Elbaf talaga siya nagmula, pero malay natin, 'di ba? Dahil kung iko-connecta nga natin yung nangyari kay Loki, paano kaya niya nakuha kaagad yung devil fruit ng tatay niyang si King Herald pagtapos niya itong mapatay? Hindi kaya alam rin ni Loki yung paraan na ginawa ni Blackbeard during Marineford War para naman makuha yung devil fruit ni Whitebeard? Anyway, sa part naman ni Buggy at ng Cross Guild, sa motive nga na pagpunta sa Elbaf, yes, mukhang play safe nga itong grupo na to at ayaw nang makigulo pa sa laban ng mga Emperors. Pero kung titignan nga natin yung pinapahiwatig ni Oda sa karakter ni Buggy, possible pa rin na mapush silang makisali sa gulo na to. Dahil although takot nga, nabanggit pa rin ni Buggy yung intensyon niya na maging hari ng mga pirata. At paano ba mangyayari itong nais ni Buggy? Syempre dapat makisali siya sa pagkuha ng 4 na road poneglyph. At speaking of road poneglyph, sinali nga rin ni Oda itong si Buggy sa naging announcement ni Vegapunk patungkol sa kung sino daw ang makakahanap sa One Piece treasure ang siyang makakapagdikta ng kapalaran ng mundo. Meaning at some point may plano itong si Oda na isama itong Cross Guild sa napipintong gera na related sa pagkuha ng One Piece treasure. Kaya naman kahit papano may possibility pa rin na pumunta itong si Buggy sa Elbaf. So overall nga bukod kay Luffy na nasa Elbaf na, itong 3 Emperors pa nga natin may kanya-kanya ring motive o rason na pumunta ngayon sa Elbaf. At itong possibility nga ng pagpunta nila sa isla na to ang magti-trigger sa napipintong Battle of Gods, gera sa pagitan ng mga Emperor, kompetisyon sa natitirang road poneglyph at laban sa kung sino ang makakakuha sa One Piece treasure. Ang magwawagi kaya sa huli yung Emperor na laging minamaliit? Itong Emperor kaya na kinikilalang malakas at kaibigan ng marami? Itong Emperor kaya na may masamang balak at gustong pagharian ang mundo? O itong Emperor na ang tanging hangarin lang ang kapayapaan sa mundo? Anyway, ano't ano pa man ang mangyari, siguradong hindi tayo ipapahiya ni Oda sa mangyayaring Battle of Gods na to kung magkataon. Dahil sa tinagal-tagal nga ng paghihintay natin sa Elbaf arc, siguradong may pasabog itong si Oda na talagang ikakagulat natin. Bale, ayan na nga yung topic natin patungkol sa parating na Battle of Gods sa Elbaf. Kung sakali nga at natripan nyo itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!